Maligayang pagdating dito sa Storyland TV. Ating tunghayan ang kwentong, ang pagbabago ni Damulag. Ating ipagpatuloy ang ating kwento. Habang naglalakad sila Kapitana, Damulag at ang mensahero ay napansin ni Kapitana Mua ang pagiging tahimik ni Damulag. Damulag, napansin kong ikaw ay tahimik dyan, mukhang malalim ang iyong iniisip. Ang sabi ni Kapitana. Napatigil naman bigla si Damulag sa kanyang paglalakad bago ito inamin ang kanyang nararamdaman. Kapitana, napagtanto ko ang aking pagkakamali at ang dami ko palang nakaaway, ang malungkot na pag-amin ni Damulag. Naiintindihan kita Damulag, at natutuwa akong malaman na sa kabila ng iyong pagiging palaaway, ikaw ay handang magbago. Ipagpatuloy mo lang yan, huwag kang mag-alala magiging maayos din ang lahat. Ang sabi ni Kapitana. Maraming salamat Kapitana sa iyong tulong. Ang nahihiyang sabi ni Damulag. Huwag ka nang malungkot Damulag, tingnan mo, binigyan pa tayo ni Matias ng mga saging, buong puso niyang tinanggap ang paghingi mo ng tawad, ganun din si Gang at naniniwala ako ganun din ang iba. Ipinagpatuloy nila ang paglalakad, hanggang sa marating nila ang lugar ng mga manok. Masayang nagkwentuhan ang mga ito at biglang napatigil sila nang makita nila sina Kapitana Mua. Ang ibang manok ay kumaripas ng takbo, at nagtago sa kanilang tahanan, ang iba naman ay nagtago sa malaking puno. Ang pinunong manok ay nanatili naman sa kanyang kinatatayuan at binati sina Kapitana. Magandang araw Kapitana, ano po ang aming maipaglilingkod sa inyo? Ang magalang na pagbati ng pinunong manok. Magandang araw din sa iyo pinunong manok at sa lahat na rin, huwag kayong matakot dahil naparito kami para samahan si Damulag upang tuluyan ng makipag-ayos sa inyo. Ang malakas na boses ni Kapitana Mua ay dinig ng lahat ng mga manok. Ang iba ay unti-unting lumabas sa kanilang pinagtataguan. At ang iba naman ay tuluyang lumapit sa kanila. Aaminin ko Kapitana, ako ay nagulat sa iyong sinabi at nagagalak akong malaman yan. Isang napakalaking bagay po yan. Ang sabi ng pinunong manok. Naparito po ako pinunong manok para humingi ng tawad sa aking nagawa, alam kong madaming beses kong nag-ambala ang inyong lugar. Makakaasa kayong hindi na yun mangyayari pa, at sa lahat ako po ay inyong patawarin, ang mapagpakumbabang sabi ni Damulag. Ramdam ng pinunong manok ang sinseridad sa sinabi ni Damulag. Unti-unti itong napangiti at napatingin sa ibang manok. Damulag, gaya ng nasabi ko ang iyong pagparito upang tuluyang makipag-ayos ay malaking bagay na para sa akin. Hindi man mawala agad ang takot ng iba sa amin. Ako ay umaasang tutupad ka sa iyong sinabi. Para sa tuluyang pag-aayos ng lahat, tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad. At masaya ako sa iyong pagbabago. Ang nakangiting sabi ng pinunong manok. Nawala naman ang pangamba sa puso ni Damulag. Pagkatapos nila sa lugar ng mga manok ay dumiretso na sila sa lugar ng mga tupa. Gaya ng nangyari sa lugar ng mga manok, ang iba ay nagtago nang makita nila si Damulag, hinarap naman sila ng pinunong tupa. Bakas sa mukha ng pinunong tupa ang pagtataka. Agad namang nagsalita si Kapitana Mua. Magandang araw sa iyo pinunong tupa at sa lahat. Naparito kami dahil may nais sabihin si Damulag. Napatingin naman si Damulag kay Kapitana, pinunong tupa, naparito ako para tuluyang tapusin ang anumang hindi natin pagkakaunawaan. Alam kong nag-ambala ko ang inyong lugar. Sana ay mapatawad niyo ako. Kayo at ng lahat ng mga tupa. Ang sabi ni Damulag, nais ko ding matapos ang anumang hindi pagkakaunawaan. At ayaw ko ding mamuhay kami sa takot kapag ikaw ay aming nakikita. Sa araw na ito, ang takot na iyon ay mag-uumpisang mawala. Sana ay tuparin mo ang iyong pangako, kaibigan. Ang sabi ng pinunong tupa. Napangiti naman si Kapitana Mua at ang lahat ng mga tupa ay tuluyan ng lumapit sa kanila. Hindi nagtagal ay tinungo naman nila Kapitana ang lugar ng mga kuneho. Hindi na nagtaka pa si Kapitana nang tumakbo ang mga kuneho nang makita silang paparating. At ang pinunong kuneho na lamang ang naiwan. Hindi na hinintay pa ni Damulag na magsalita si Kapitana Mua. Siya na ang bumati sa pinunong kuneho. Magandang araw pinunong kuneho, hindi po ako naparito para gambalahin kayo, nandito po ako para makipag-ayos na ng tuluyan sa inyo.
Alam kong gaya ng ibang mga kaibigan natin dito sa bayan ng Storyland TV ay nag-ambala ko kayo, natakot sa akin. Humihingi po ako ng tawad. At sana ako ay inyong patawarin. Gaya ng naipangako ko sa iba, makakaasa kayong hindi na yun mauulit ang sabi ni Damulag. Hindi agad nakapagsalita ang Pinunong Kuneho. Napansin naman ito ni Kapitan Amua. Pinunong Kuneho, tama ang iyong narinig. Nandito si Damulag upang tuluyan ang tuldukan ang anumang hindi pagkakaunawaan sa inyong lahat, ang paliwanag ni Kapitan Amua. Ganun po ba Kapitana? Hindi ko ikakailang ako ay nagulat. Mas magandang ang magkaayos na tayong lahat. At umaasa ako sa tuluyan mong pagbabago Damulag. Ang nakangiting sabi ng Pinunong Kuneho. Naging maayos na ang lahat. Masaya si Kapitana. At tinupad naman ni Damulag ang kanyang mga pangako. Tuluyan ang nagbago si Damulag. Hindi na ito palaaway, at hindi na siya kinakatakutan. Madalas ay tumutulong siya sa pagpapanatili ng kaayusan sa kanilang bayan. At diyan na nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa susunod mga kaibigan.